Ang pelikula ay nagsisimula sa isang eksena kung saan isang unit ng militar ang pumapalibot sa isang lokasyon na pinaniniwala ang taguan ng isang lalaking nagngangalang Ryder. Maingat na sinuyod ng mga sundalo ang bawat silid. Ngunit hindi nila matagpuan si Ryder. Ang tanging bakas na naiwan ay isang piraso ng papel na may nakasulat na, "Wasakin mo ang siyang sumisira sa'yo." Agad itong iniulat kay Colonel Hart, isang opisyal ng militar ng Amerika. Samantala, nakatanggap ng tawag si Colonel Hart at agad niyang napagtanto na si Ryder ang nasa kabilang linya. Kahit walang sinabing salita si Ryder, mariing binalaan siya ni Colonel Hart na itigil na ang kanyang kabaliwan at huwag nang ituloy ang balak niyang patayin ang Pangulo. Ngunit binaliwala ni Ryder ang babala. Para sa kanya, ito ay paghihiganti. Isang pagwawasto laban sa mga nagtaksil sa kanya at isinangkot siya sa isang mapanganib na misyon sa gitnang silangan. Isang misyong kumitil sa buhay ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng tawag, agad iniutos ni Colonel Hart sa kanyang team na subaybayan ang lokasyon ni Ryder sa pamamagitan ng pagredirect ng lahat ng satellite sa Valletta, sa kabilang bahagi ng lungsod. Pumuwesto si Ryder sa isang gusaling nasa tapat mismo ng venue kung saan idaraos ang kumperensya ng Pangulo. Doon niya hinahanap ang perpektong posisyon upang makabaril. Sa parehong oras, sinubukan ni Colonel Hart na kontakin si Mark, ang pinuno ng seguridad ng Pangulo. Ngunit hindi ito sumasagot. Matapos ang kumperensya, saka pa lamang sinagot ni Mark ang tawag. Mabilis na ipinaalam ni Colonel Hart na ang Operation 3,516 na ay kanselado na at ang banta ay mismong nakaukol na sa Pangulo. Ngunit kasabay ng babala, isang putok ang umalingaw-ngaw. Tumama ito sa gitna ng karamihan at tinamaan ng Pangulo. Sa malamig at eksaktong pagkilos, kalmadong kinuha ni Ryder ang empty bullet casing at nawala na. Parang bula, mula rito, bumalik ang eksena 6 na buwan ang nakaraan, kung saan dumating si Ryder sa paliparan. Sinalubong siya ng kanyang kasamahan na si Torres, kasama ang buntis nitong asawa na si Maria. Habang nagbibiyahe papunta sa isang liblib na villa, ang lihim na punong himpilan ng grupo ng mga mersenaryong pinamumunuan ni Colonel Hart, nabanggit ni Maria si Selena, ang dating kasintahan ni Ryder na ngayoy may-ari ng isang sikat na fashion brand. Sa Rome, pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating sila sa villa. Habang abala sa tawag si Colonel Hart, agad niyang napansin ang pagdating ni Ryder. Masiglang sinalubong ng buong team si Ryder. Nilapitan siya ni Colonel Hart at ipinaalam na may bagong misyon siyang kailangan gampanan. Hindi raw aksidente ang pagbabalik ni Ryder. Siya ay inatasang isagawa ang isang kritikal na operasyon na itinuturing na kanyang huling misyon. Kahit balak na niyang magretiro pagkatapos nito, tinanggap pa rin ni Ryder ang misyon bilang pagpapakita ng katapatan at pagkakaibigan sa kanyang mga kasama. Kinagabihan, matapos ang isang masaganang hapunan at selebrasyon, tinipon ni Colonel Hart ang grupo upang ibigay ang detalye ng delikadong misyon. Ang operasyong tinawag na Operation Sulphur ay may layuning tugisin at patayin ang isang high-value target na itinuring na malaking banta. Habang tinutugis ang banta, pinutol din nila ang anumang komunikasyon patungo sa labas. Ang paunahing target ay si Khaled Mustafa Adif, dating isang simpleng magsasaka na ngayon naging isa sa pinakamakapangyarihang warlord sa Libya. Ibinunyag na si Khaled ang sumakop sa Grand Hotel, isang marangyang gusaling ipinatayo ni Gaddafi para sa mga pandaigdigang leader. Ngunit ngayon ginawang kanyang military stronghold. Ang hotel ay may makabagong security systems, kabilang na ang kumpletong TCE surveillance. Pinamumunuan ni Khaled ang isang mahusay na armadong grupo ng mga bihasang sundalo. Sa kasalukuyan, abala ang karamihan sa kanyang puwersa sa dalawang larangang digmaan. Sa pagpupulong, ibinunyag ni Colonel Hart na ayon sa satellite images, mayroong napakalaking bunker na 40 talampakang lalim sa ilalim ng hotel. Ang bunker ay mahigpit na binabantayan ng elite unit na tinatawag na Sitik Omar Brigade. Ito ang nagsisilbing taguan ni Khaled. Ang presensya ni Khaled ay hindi lang lokal na banta. Ito rin ay nakatawag ng pansin ng mga global powers tulad ng Russia at China na may interes sa rehiyon. Sa huli, binigyang diin ni Colonel Hart na kailangang mapigilan si Khaled bago pa man lalong lumala ang tunggalian at tuluyang masira ang buong rehiyon. Kinabukasan, nagsimula na ang misyon ng team na pinamumunuan ni Ryder. Ang grupo ay binubuo ng 7 miyembro, sina Reed, Rosebud, Torres, Bulldog, Hollywood, Jing, at Santiago. Matapos tiyakin na ang lahat ng armas at gamit ay handa na, sumakay sila sa helicopter patungo sa target area. Ang helicopter ay itatakda silang ibaba 3 kilometro mula sa target sa gilid ng Sirte upang hindi sila matukoy ng kalaban. Habang nasa ere, binrief ni Ryder ang kanyang grupo, binigyang diin niyang gaya ng nakasanayan. Ang bawat isa ay may tiyak na tungkulin batay sa kanilang espesyalisasyon. Pinaalalahanan din sila ni Ryder na ang helicopter ay babalik lamang upang sagipin sila kung makakarating sila sa extraction point bago mag-3-0-0 kung hindi, kailangan nilang maglakad ng malayo patungong Tunisia. Maya-maya,
Dumating na sila sa drop zone, maingat na gumalaw ang grupo papasok sa lugar. Nakarinig sila ng kahina-hinalang ingay kaya agad silang nagtago at naghanda upang bumaril. Ngunit isa lamang pala itong ligaw na aso. Kaya agad silang nakahinga at itinuloy ang misyon, makalipas lang ng kaunti, mabilis. Nilang nilinis ang lugar, pinatahimik ang bawat gwardyang nakatalaga. Tinitiyak na walang ingay at hindi mapapansin. Pagkapasok nila sa lumang gusali na ngayoy ginagamit bilang kuta ni Khal. Naghiwa-hiwalay ang team upang isagawa ang kani-kanilang mga gawain. Sa puntong ito, pumasok si Bulldog sa isang espesyal na silid upang i-access ang air gap system gamit ang ultrasonic frequencies na sinukat mula sa solar energy. Pinataas niya ang power load para makapagbukas ng communication channel at maipadala ang mahalagang impormasyon sa grupo. Kasabay nito, si Rosebud ay nakapwesto sa labas upang magbantay at protektahan si Bulldog kung sakaling may kalaban na lumapit. Sa kabilang bahagi ng gusali, maingat na gumagalaw sina Ryder, Torres at Hollywood sa mga pasilyo ng hotel upang hanapin si Khal. Maingat nilang nililinis ang bawat silid, sinisigurong walang kalabang nalalagpasan. Samantala, sina Reed at Santiago ay pumwesto na bilang mga sniper sa mga estratehikong lokasyon upang patahimikin ang mga gwardyang nagpapatrolya sa paligid ng hotel. Matapos matagumpay na maruta ni Bulldog ang CC feed papunta sa kanyang laptop, agad niyang ipinasa ang mahalagang impormasyon sa grupo. Natukoy niya ang kwartong ginagamit ni Khal bilang taguan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, agad nagtungo sina Ryder, Torres at Hollywood sa nasabing silid. Pagdating doon, nanatili si Ryder sa labas upang bantayan ang paligid habang sina Torres at Hollywood ang pumasok, ngunit pagpasok nila, tumambad sa kanila ang isang walang lamang kwarto, wala si Khal. Lalong tumindi ang tensyon nang subukan ni Hollywood na buksan ang naiwan na laptop. Ilang sandali pa, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong silid. Lumabas na may bomba pala ang iniwan ni Khal, isang patibong. Si Hollywood ay agad na nasawi sa pagsabog, habang si Torres ay nakaligtas ngunit malubhang nasugatan. Ang malakas na pagsabog ay umalingaw sa buong gusali, na siyang nag-alerto sa natitirang miyembro ng grupo, kabilang si Jing. Kasabay nito, nagsimulang magsidatingan ang mga tauhan ni Khaled sa lugar ng pagsabog. Kaya't nagkaroon ng matinding bakbakan. Sa kabila nito, mabilis na tinutumba ni Ryder ang mga kalaban isa-isa, habang si Jing ay nagpapaputok sa mga paparating na kaaway. Samantala, sina Rosebud at Bulldog ay matapang ding lumalaban gamit ang lahat ng kanilang kakayahan upang mapigil ang paglusob ng mga tauhan ni Khaled. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang maubusan ng bala si Jing. Sa huling hakbang ng katapangan, hinugot niya ang kanyang kutsilyo at hinarap ang mga kalaban ng harapan. Sa kasamaang palad, binaril at napatay si Jing mula sa likod ng mga tauhan ni Khaled. Sa parehong oras, sina Rosebud at Bulldog ay nadaganan na rin ng napakaraming kalaban at tuluyang nalaglag sa laban. Sina Reed at Santiago na nagbibigay ng support mula sa malayo ay nadala rin ng matinding putok ng kalaban at pareho silang nasawi. Sa huli, tanging sina Ryder at Torres na lang ang natira, kapwa sugatang sugata. Inalalaya ni Ryder ang halos wala nang malay na si Torres, at sinubukang humanap ng ligtas na matataguan sa likod ng isang gumuguhong pader. Patuloy ang laban para sa kanilang dalawa. Ilang saglit pa, patuloy na pinapatumba ni Ryder ang mga kalaban, ngunit si Torres ay nawalan na ng bala. Sa pag-alam na wala na silang pag-asang makatakas, gumawa si Torres ng pinakamatinding sakripisyo. Kinuha niya ang isang granada at tumakbo papunta sa direksyon ng mga tauhan ni Khaled. Sa gitna ng palitan ng putok, narating ni Torres ang kinaroroonan ng mga kalaban at pinasabog ang granada. Ang matinding pagsabog ay kumitil ng malaking bahagi ng puwersa ni Khaled, ngunit isinama rin si Torres sa kanyang huling paghihiganti. Namangha at nabigla si Ryder sa nasaksihang sakripisyo. Lumapit siya sa katawan ni Torres at niyakap ito ng mahigpit, habang pinangungunahan ng matinding dalamhati. Samantala, sa ibang lugar, ipinakita si Khaled na nakikipag-usap sa telepono kay Colonel Hart. Lumabas ang matinding katotohanan, si Colonel Hart mismo ang nagsabwat upang ipahamak si Ryder. Sinasadya pala ni Hart na ipadala si Ryder at ang kanyang team sa misyon na halos imposibleng magtagumpay. Gamit ang grupo bilang pain, sinimulan niya ang isang mas malawak at mapanganib na plano. Sa hindi inaasahan, narinig ni Maria ang pag-uusap ni Colonel Hart. Naramdaman ng telepono ang kakaiba. Pagkatapos ng tawag, nilapitan ni Maria si Colonel Hart at sinabi ang kanyang kaba tungkol sa misyon. Sinubukang pakalmahin siya ni Hart at sinabihang bumalik na lamang sa kanyang silid, sabay pangakong ipapaalam ang lahat kapag ayos na. Ngunit habang papalayo si Maria, walang alinlangang binaril siya ni Hart sa likod. Agad na namatay si Maria. Lumalaktaw ang eksena sa 6 na buwan matapos ang insidente. Dumating na sa Portugal ang bagong halal na Pangulo ng Amerika, si President Lane. Ang kanyang pagbisita ay bahagi ng kanyang unang opisyal na tour na pinamagatang Vaccines Not Bullets, isang diplomatikong kampanya para sa pandaigdigang pagtutulungan sa distribusyon ng bakuna.
lalo na sa mga lugar na apektado ng digmaan. Samantala sa London, sa punong tanggapan ng IINA Embassy, makikita si Colonel Hart na nagbibigay ng mahigpit at matatag na utos sa kanyang mga tauhan. Binigyang diin niya na sila ay nasa isang digmaan, hindi opisyal na idineklara, pero tunay at patuloy na lumalala. Ipinaliwanag niya na ang kanilang kalaban ay may isang layunin, gibain ang sistemang bumubuo sa pundasyon ng kanilang pamumuhay. Para kay Hart, ang sistemang iyon ay kailangang protektahan anuman ang kapalit. Sa buong paniniwala, idineklara ni Colonel Hart, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaang bumagsak ang sistemang pinaglabanan niya. Sa Rome, Italy naman, makikita si Ryder na pumapasok sa isang maliit at klasikong cave. Taglay ang layuning makipagkita sa kanyang dating kasintahan na si Selena. Sa isang control room, tahimik na pinapanood ni Selena si Ryder mula sa CCA, ngunit hindi siya nagpapakita. Ipinag-utos niyang lapitan si Ryder ng kanyang mga tauhan at panatilihin ang kontrol sa sitwasyon. Tinawag ni Ryder ang waiter at tinanong kung naroon si Selena, ngunit itinanggi ng waiter na kilala niya ang pangalang iyon. Nabahala si Ryder at naging alerto. Paglingon niya, agad siyang pinalibutan ng mga lalaki. Dito nagsimula ang isang matinding sabupaan. Sa una, lamang si Ryder sa laban, pero nang makita niya si Selena, kusa siyang sumuko upang sa wakas ay makaharap ito. Nang magkamalay si Ryder, siya ay nakagapos. Lumapit si Selena, ang mukha ay puno ng gulat at pagkadismaya. Sinabi niyang akala niya ipatay na si Ryder. Pagkatapos niyang ipatanggal ang mga posas ni Ryder, mariin niyang tinanong kung bakit bigla itong nagpakita. Sa seryosong tinig, ipinaliwanag ni Ryder ang kanyang layunin. Kailangan niya ang tulong ni Selena at ng kanyang grupo upang maghiganti sa brutal na pagtataksil na kumitil sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Ibinunyag niyang si Colonel Hart mismo ang nagtaksil sa kanya, ang taong dati niyang pinagkakatiwalaan. Tumanggi si Selena. Para sa kanya, hindi maaaring galawin si Colonel Hart, masyado itong makapangyarihan. Sa huli, binalaan niya si Ryder na huwag siyang idamay sa kanyang misyon. Sa kabilang banda, makikita si Colonel Hart na masayang naglalaro kasama ang kanyang apo. Ngunit naputol ang payapang sandali nang tumawag si Mark, isa sa kanyang superior. Iniutos ni Mark kay Hart na agad buksan ang telebisyon. Sa mismong oras na yon, lumabas ang isang breaking news report. Ipinapakita ang isang leaked video na nagpapakita ng lihim na operasyon ni Ryder sa Libya, kasama ang mga detalye ng bigong misyon. Ayon sa ulat, ito ay isa lamang sa maraming kontrobersyal na operasyon na aprobado ng pamahalaang Amerikano upang pigilan ang paglala ng mga sigalot sa mga bansang may digmaan. Tumanggi ang IINA State Department na magbigay ng pahayag. Galit si Mark at sinabing ang video ay dapat nawasak na at inutusan si Hart na ayusin agad ang sitwasyon bago sila mapahiya. Walang sinayang na oras si Hart. Dumiretso siya sa kanyang opisina at humingi ng update. Ipinaliwanag ng isa sa kanyang staff na patuloy nilang sinusubaybayan ang pinagmulan ng video. Natuklasan nilang in-upload ito mula sa Rome gamit ang Pegasus technology para sa facial recognition. Pagkatapos i-cross-reference sa Global Biometric Database, may nakuhang critical na lead. Nakita si Ryder sa Rome. 3 araw na ang nakakalipas. Sa impormasyong ito, agad ipinag-utos ni Hart ang isang malawakang manhunt upang hulihin si Ryder. Maya-maya, isang special operations team ang agad tumungo sa hotel kung saan nananatili si Ryder. Mismong si Colonel Hart ang nangangasiwa sa operasyon mula sa control room, sa pamamagitan ng mga body camera ng kanyang mga tauhan. Mino-monitor ni Hart ang bawat kilos, kompletong armado ang grupo habang unti-unti nilang pinalilibutan ang hotel at lumalapit sa silid ni Ryder. Sa loob ng kwarto, kalmadong nagbabasa si Ryder ng mga dokumento, ngunit ang kanyang mga instinct bilang sundalo ay nagbigay ng babala ang mga sensor sa silid ni Ryder ukol sa paparating na panganib. Pagkapasok ng mga sundalo sa silid, agad na tumugon si Ryder. Sa loob lamang ng ilang segundo, napabagsak niya ang mga kalaban gamit ang mabilis, eksakto, at bihasang mga galaw, ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang dumating pa ang mas maraming tropa. Isang matinding labanan ang sumiklab habang sinusubukan ni Ryder na makatakas mula sa mga special forces na humahabol sa kanya. Kahit na marami siyang napatumba gamit ang kanyang pambihirang galing sa pakikipaglaban, tinamaan si Ryder sa tagiliran, sugatan at naipit. Napilitan si Ryder na gumawa ng desperadong hakbang, tumalon mula sa gusali upang makaiwas sa pagkakahuli. Nagpatuloy ang mga sundalo sa kanilang pagtugis, ngunit tuluyang nakatakas si Ryder at nawala ng walang bakas. Duguan at nahihirapan, nagtungo si Ryder sa tanging taong mapagkakatiwalaan niya, si Selena. Mabuti na lamang. At mabilis siyang pinapasok ng mga gwardiya ni Selena. Agad kumilos si Selena, siya mismo ang nagtangka na gamutin ang sugat ni Ryder gamit lamang ang mga kagamitang nasa paligid dahil hindi sila maaaring tumawag ng doktor. Dahil sa tindi ng sugat, nawalan ng malay si Ryder at napunta sa panaginip, muli niyang naranasan ang bangungot ng nangyari sa Libya. Kinabukasan, nagising si Ryder na maayos na ang balot ng kanyang sugat.
Lumapit siya sa bintana at nakita si Selena sa hardin, ninanamnam ang preskong umaga. Dahan-dahan siyang lumabas at nilapitan ito. Nagpasalamat si Ryder kay Selena, ngunit pinutol siya nito, huwag ka munang magpasalamat. Hindi mo pa nakikita ang bill ko. Ipinabatid din niya kay Ryder na napakalaki ng problema nito, laman na ng balita ang mukha niya at hinahanap siya ng lahat. Ngunit tila sanay na si Ryder. Wala na yan sa akin, anya. Lagi akong may backup plan. Bagaman hindi niya direktang humingi ng tulong, alam ni Selena na kailangan ni Ryder ng matinding tulong. Sa sariling kagustuhan, tinawagan ni Selena ang isang kaibigan na si Pauli, isang eksperto sa pagdisenyo ng mga specialized na transport systems. Inihanda ni Selena ang isang espesyal na binagong box truck para kay Ryder. Sa loob ng truck, may nakatagong compartment, ligtas at komportable, na magbibigay daan kay Ryder na makapaglakbay ng hindi natutunton sa loob ng 3 araw. Layunin nitong maipasok si Ryder sa Valletta, Malta, nang hindi nalalaman ng mga otoridad o ng mga humahabol sa kanya. Samantala, sa Presidential Palace, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa leak video ng iligal na paggamit ng mga mersenaryo sa isang lihim na operasyon. Nag-umapaw ang galit ng publiko dahil dito, nasa ilalim ng matinding pressure si President Lane. Puno ng galit at pangamba sa isang tensyong pagpupulong, ipinatawag ni Pangulong Lane sina Mark at Colonel Hart upang talakayin ang susunod na hakbang. Sa matigas na tono, inutos niya sa kanila na kontrolin ang eskandalo at pigilan ang pagkalat ng epekto nito sa lalong madaling panahon, kahit anong paraan. Sa kabilang banda, iniulat ni Colonel Hart kay Mark ang pinakabagong update. Natukoy na nila ang lokasyon ni Ryder, nasa Valletta na ito, at pumasok doon ng illegal mula Sicily. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Mark ang isang operasyong aksyon bago pa tuluyang makakilos si Ryder. Pagkatapos ng nakakapagod na 3 araw na biyahe, sa wakas ay dumating na rin sa Valletta ang truck na kinalululanan ni Ryder. Sa isang lihim na gusali, hinihintay siya ni Selena. Pagbaba ni Pauli mula sa truck, inihagis ni Selena sa kanya ang isang bag, naglalaman ng natitirang bayad ayon sa kanilang napagkasunduan. Ngunit tila hindi kontento si Pauli, humihingi siya ng triple ng kanilang kasunduan. Galit dahil hindi sinabi ni Selena na si Ryder ay isang takas mula sa CA. Sa tindi ng galit, itinutok ni Pauli ang baril kay Selena. Pero inasahan na ni Selena ang ganitong galawan. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang kamay ni Pauli bago ito makaputok. Nag-umpisa ang matinding sagupaan sa pagitan ng mga tauhan ni Selena at ng grupo ni Pauli. Samantala, si Ryder na nakakulong sa lihim na kompartimento ng truck ay walang magawa kundi makinig sa kaguluhan sa labas. Pagkatapos mapatumba ni Selena ang grupo ni Pauli, agad niyang binuksan ang kompartimento at pinalaya si Ryder. Dinala niya ito sa kanyang taguan, isang ligtas at halos imposibleng matagpuan na lugar. Doon, inilabas ni Selena ang isang sinaunang mapa ng Malta, tinatayang 2,000 taon na ang tanda. Ipinaliwanag niya na ang mapang ito ay naglalaman ng network ng mga catacombs at mahahabang lagusan na ginawa ng mga sinaunang Kristiyano upang itago ang kanilang pananampalataya mula sa mga Romano. Ang mga tunel na ito ay umaabot sa kalahati ng buong isla at pinalawak pa noong World War I. Dahil dito, napaka-epektibo ng mga ito para sa isang lihim at estratehikong operasyon. Plano ni Selena na gamitin ang mga tunel na ito bilang bahagi ng kanilang plano. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na maglagay ng mga pampasabog sa iba't ibang bahagi ng tunel. Ang mga bombang ito ay bahagi ng mas malawak na plano, ang pagdukot sa Pangulo gamit ang isang ambulansya bilang panakip. Kasabay nito, iniabot ni Selena kay Ryder ang isang sniper rifle. Nang makumpleto na ang lahat ng paghahanda, sinimulan na ang misyon. Gamit ang mga motorsiklo, nagtungo sila sa lokasyon ng Presidential Conference, gaya ng ipinakita sa unang bahagi ng kwento, mula sa bubong ng isang gusali. Pumuesto si Ryder at tumutok kay President Lane na papalapit na sa kanyang sasakyan. Pagbukas ng pinto ng kotse, pinaputok ni Ryder ang kanyang baril at nagdulot ito ng kaguluhan sa hanay ng presidential security. Agad na ipinasok si Pangulong Lane sa sasakyan upang mailigtas siya. Ngunit habang dumaraan ang kotse sa tunnel entrance, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, eksakto sa plano ni Selena. Sa gitna ng kaguluhan, inilipat ng mga gwardya ang Pangulo sa isang ambulansya na akala nila ay bahagi ng rescue team. Hindi nila alam, kontrolado na ito ni Selena. Nakasuot siya ng disguise bilang medical officer. Habang isa sa kanyang tauhan ang nagmamaneho ng sasakyan, agad umarangkada ang ambulansya, kasunod ang konvoy ng presidente. Samantala, si Colonel Hart na minomonitor ang operasyon sa pamamagitan ng satellite ay naguguluhan. Hindi niya alam kung saan galing ang ambulansya at bakit wala ito sa kanilang system. Nang sa wakas ay natukoy niyang dinukot na pala ang Pangulo. Agad niyang inutusan ang kanyang team na bantayang mabuti ang kilos ng ambulansya at tukuyin ang destinasyon nito. Sa loob ng ambulansya,
Ini-injeksyonan ni Selena si President Lane ng isang matapang na pampatulog na wala ng malay si President Lane. Matapos siyang turukan ng pampatulog, ngunit agad na tumugon ang mga gwardyang nasa loob ng ambulansya matapos makatanggap ng intel tungkol sa planong pagdukot. Isa sa mga gwardya ang agad umatake kay Selena. Pero mabilis siyang nakaganti gamit ang stun gun. Sa kabila nito, matindi ang naging laban. Sa unahan ng ambulansya, ang driver na tauhan din ni Selena ay sinalakay ng isa pang gwardiya. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa loob ng sasakyan. Pero nanaig ang driver at napabagsak ang kalaban. Sa likod naman, matagumpay ding napigil ni Selena ang gwardiya ng Pangulo matapos ang marahas na sagupaan. Samantala, narinig ng mga kasunod na security convoy ang mga putok ng baril mula sa loob ng ambulansya. Agad nilang pinabilis ang takbo upang habulin ito. Kahit pinapaputukan, patuloy ang takbo ng ambulansya hanggang sa sila'y madala ng grupo ni Selena sa isang patibong. Sa isang dead-end na kalye, sinadya ng ambulansya na bumangga sa pader. Dahilan upang maniwala ang mga humahabol na nasukol na nila si Selena at ang Pangulo. Agad bumaba ang mga gwardiya, may hawak na armas at dahan-dahang lumapit. Bigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid, pagkalma ng alikabok. Sinilip nila ang loob ng ambulansya, pero wala na roon si Selena, ang Pangulo, at ang kanyang mga tauhan. Ang pagsabog ay isa lamang panlilinlang upang makalabas ang grupo ni Selena nang hindi napapansin. Isa sa mga gwardiya ang agad nag-ulat kay Colonel Hart. Nawawala na ang Pangulo. Sa kabilang linya, biglang natahimik si Hart. Alam niyang ginamit ni Selena ang lihim na network ng mga tunel sa ilalim ng Malta, isang bagay na pamilyar sa kanya. Napagtanto ni Hart na magiging napakahirap ngayon na matunton kung saan dinala si President Lane. Sa ilalim ng lupa, mabilis na kumikilos ang grupo ni Selena habang buhat ang wala pa ring malay na Pangulo, isa sa mga tauhan nila. Nagsimulang sirain ang bahagi ng pader ng tunel, at dito tumambad ang isang lihim na lagusan patungo sa isang planadong destinasyon. Pagkatapos makatawid, nagtungo sila sa isang lumang gusali na nagsisilbing taguan. Pagdating doon, sinalubong agad ni Ryder si Selena at mahigpit siyang niyakap, baka sa mukha ang pagluwag ng kanyang kalooban. Tiniyak ni Selena kay Ryder na naging matagumpay ang plano, na ihatid nila ang Pangulo sa kanilang hideout ng walang malaking aberya. Ibinaba nila si President Lane mula sa sasakyan, at itinali siya sa isang upuan sa loob ng gusali. Ilang sandali pa, nagsimulang magkamalay ang Pangulo at agad siyang kinabahan nang tanggalin ni Ryder ang takip sa kanyang ulo, sa kanyang isip. Akala ni Lane ay isang teroristang grupo ang may hawak sa kanya, ngunit agad na sumagot si Ryder. Punang hinanakit at determinasyon ang kanyang boses. Ang tunay na mga terorista ay nasa loob ng Amerika. Isiniwalat niya ang kanyang nakaraan bilang isang Amerikanong mercenary sa ilalim ng utos ni Colonel Hart. Ibinunyag ni Ryder kung paanong siya ay pinagtaksilan ng mismong bansang kanyang pinaglaban at kung paano ngayon lumalaban siya para sa katotohanan laban para sa hustisya. Yan ang layunin ngayon ni Ryder. Pinilit niya si President Lane na gumawa ng pampublikong pag-amin tungkol sa lahat ng lihim at kasalanan ng kanyang administrasyon. Kinabukasan, isang babaeng reporter ang dumating sa isang simbahan. Sa loob, biglang lumitaw si Ryder sa kanyang likuran. Tahimik na iniabot ang isang flash drive. Ilang oras lang ang lumipas, biglang nagulantang ang buong mundo. Ibinroadcast ng iba't ibang media outlets ang nakakagulat na video confession ng Pangulo. Sa kanyang pahayag, sinabi ni President Lane na ang layunin niya sa simula ay magdala ng makasaysayang pagbabago, isang bagong panahon ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagtitiwala sa pagitan ng mga bansa, ngunit inamin din niya na nabigo siya. Sa halip na baguhin ang sistema, mas lalo pa itong pinasama ng mga luma at bulok na pamamaraan. Sa huli, buong-buo niyang inako ang responsibilidad sa mga kapalpakan ng kanyang pamumuno. Samantala, si Mark, habang pinapanood ang confession, ay tila gumuho ang mundo, bumigat ang kanyang konsensya at kalaunan, napilitan siyang gawin ang hindi inaasahan. Bagamat hindi inilahad, malalim ang implikasyon ng ginawa niya. Ilang araw ang lumipas, sa isang beach sa Havana, Cuba, makikita si Colonel Hart, relaxed, tila wala nang iniisip. Pagkatapos magpahinga, sumakay siya sa kotse at nagmaneho palayo. Pero habang binabaybay niya ang kalsada, biglang humarang sa harapan niya si Ryder. Nagulat si Hart at tinangka niyang bumaba ng sasakyan, ngunit agad pinindot ni Ryder ang isang remote. Boom! Isang matinding pagsabog. Ang sumabog mula sa kotse ni Hart, nilamon ito ng apoy. Tapos na ang lahat. Dahan-dahang naglakad si Ryder papunta sa dalampasigan. Nandoon na si Selena, tahimik na naghihintay, walang lingon-lingon. Sumakay sila sa kanilang sasakyan at iniwan ang beach, ang nakaraan, at ang lahat ng kabuluhan sa likuran nila. At dito nagtatapos ang ating pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video, please subscribe and share my channel for more recaps. Hanggang sa muli, paalam.